Hi guys, so napakaganda na naman po ng panahon ngayong araw at napakaganda rin po ng bungad ng ating umaga kanina dahil meron pong buyer na pumunta sa ating bahay. And hindi lang po isang buyer, kaninang tanghali din ay may pumunta rin po dito sa mismong manukan natin. So tinignan po itong ating area and natuwa po ako sa kanya dahil na-appreciate niya po itong ating pabahay ng mga alaga. So maganda daw, organized, and ang naging problema lang dito, itong bungad natin, yung entrada papunta sa harap, medyo laging basa dahil nga sa laging umaambon. Kaya dito lang po tayo na sira sa natin, customer na pumunta dito. So yung unang buyer natin or customer, Muscovy Ducks po yung kukunin sa atin. Bali ibababa ko ngayon at kailangan nila bukas. At ang ibibigay natin ay itong lalaki nating dalawa. So ito and yung white. So ayan yung white. Sana tumaba na sila at hindi naman tayo malugi sa ating pagbibenta. And yung isang customer natin, medyo malayo yung pinanggalingan. Wala sana akong may bibigay sa kanya na mga manok. Kaya lang, nahiya naman ako na pinuntahan pa tayo dito. Kaya pinagbigyan ko na rin lang at ang ibibigay natin sa kanila, kukunin sa Sabado, ay yung 5 piraso po natin na inahin. So ito yung mga pinapalaki natin, ang kukunin niya. And hindi sana talaga ako magbibigay, kaya lang nakakahiya kasi dahil pinuntahan pa talaga tayo dito. So dati na po nating nabentahan yung mga yon. And ang sabi niya sa akin, gagawin daw kong materyales. So selected naman natin yung mga yon, iniwan talaga natin. Ibigay na lang muna natin sa kanila dahil may mga sumusunod naman tayo ditong pagpipilian pa. And isa pa, meron naman na tayo ditong Brini breed para sa mga materialis talaga natin. So ayan, ipapakita natin. So dito po tayo kukuha ng mga gagawin nating materialis pagka tayo po ay nakapag na dito, nakapag hatch or nakapagpapisa. Actually nangingitlog na nga po sila, meron na silang mga itlog dyan. And binabalak ko pong gumamit ng incubator, dahil nandito po yung maliit nating incubator. Kaya lang konti pa kasi yung nangingitlog. Pagka nag-start na po silang mangitlog lahat, mag-incubator na po tayo. Pero sa ngayon siguro ay bayaan na lang muna natin silang maglimlim. And ito yung panabong, pinakita ko rin sa kanya. At hindi naman siya interested sa panabong. So ang gusto niya is yung native na manok. Pero ang ganda talaga ng broodcock din natin na to, Talisay. So ayan. Bali magagandang na po yung natin, sa panabong. Magagandang broodcock na po yung kinukuha natin. Para naman pagka nakapag-produce tayo, maganda rin yung kakalabasan. So parehas din kasi, mag-aalaga tayo ng manok. Lalo na yung panabong, syempre piliin na po natin yung mga quality. So excuse me po. So ito gumaling na. And tong isa, may problema yata sa bulutong. May tinanggal ako kaninang malaking sa mata niya, bulutong. So sana magamot natin. And ipipex ko na rin po ulit itong ating napakagandang rooster na Brahma. So tilaok na po siya ng tilaok. And sana makapag-produce din tayo ng marami. So ipakita ko pala yung naging natin ngayong araw. Yung ginawa natin ngayong araw dito. Kahit na tanghali na tayo nakapag-umpisa. Dahil nga sa pumunta muna ako ng Agribet para bumili ng patuka ng ating mga alaga. And tanghali na po akong nakabalik dito. So tanggalin ko lang yung mag-iilaw na tayo at hapon na. So yung kagandahan, pag may kuryente, ilaw lang natin. And dito na rin ako nagcha-charge ng cellphone. And mayroon din tayong speaker. So nagsa-sounds tayo dito habang gumagawa. Tapos ito yung sinasabi kong DIY incubator natin.
Kaya po nito ng 60 capacity na itlog. Kaya lang manual po siya. So isa lang po yung ginagamit nating bumbilya. Tapos nilagyan din natin ng fan para naman yung circulation ng init ay pantay po na umikot. So na tested and proven na po yan. Marami na po tayong napapisa dyan. Kaya ito munang dinala ko dahil mas maliit. Yung isa ay hiniram muna sa kabila doon sa farm ng mga game fowl. And nagdala na rin po tayo dito ng lutuan dahil nga sa mahilig naman tayo magkape. So ayan, papainitan natin ng tubig. Minsan dito na rin ako kumakain, kaya kailangan talaga natin ng lutuan. So ayun na ito po yung naging trabaho natin ngayong araw. Dahil nga sa kahit gumaganda na po yung panahon ay umaambon pa rin pagkagabi. At yung tubig pagka umaambon ay pumapasok po dito sa loob ng ating kulungan dito. Nababasa po yung ipa. So napag-isip ko na mag-concentrate muna ngayon dito. And natapos na sana natin kaya lang hapon na rin kasi hindi ko muna tinuloy dahil nga sa baka magputik dito. So hanggang dito na tayo So ito po yung mas malalim po dito sa kanal nating bago kaysa dito sa may tubig na nanggagaling dito sa ating mga Muscovy ducks. Kaya bukas balak ko munang mas laliman to para naman tuloy-tuloy po yung pag-agos ng tubig. And dito ko rin po binabagsak yung mga lupang natatanggal natin. So gusto ko kasing maging straight to mula dito. So i-straight po natin yan, yung ukab na yan pa diretso. And para may na tayo, easy access tayo papunta dito sa may taas. Dahil dito natin binabalak na gumawa ng ating pabahay ng pato. Ayan. Medyo kahit hindi pa tapos ay madali na ang pagpunta dito. So diyan maglilinis po tayo diyan. And diyan po tayo magpapatayo ng pabahay ng ating mga lagang pato. So marami tayong ililigpit diyan. And ayun dahil nga sa laki ng lupa na tinatanggal natin dito at dahil sa sobrang hirap din ng gawain, may papakita ko sa inyo na isang gamit natin ay bumigay na rin. Actually pangalawa na, pero yung isa ay napapakinabangan pa. So ito yung napakalaking tulong po nito sa atin. Ito po yung ginamit kong pangbungkal at pagpatag dito sa ating pabahay ng manok. Ito po yung katuwang niya noon na kasama niya. So bumigay na po itong ating pinakaunang pala. Ayan. Nung una yung handle lang. Pero sa ngayon ito nayupi na. And balak ko ngayon putulin na lang dito at lagyan na lang ng kawayan. So sayang naman. Medyo makapal pa kasi yung makapal pa yung kanyang pinaka shovel talaga. Yan, itong isa rin although luma na siya na natin and kawayan na lang yung handle. So bumigay na rin yung handle. Ayan. Ganun po kahirap yung ating gawain dito. Kahit na yung mga gamit natin ay unti-unti nang bumibigay. And ang kagandahan, nakabili tayo ng panibagong pala. So ayan, meron ng kapalit. Pero hindi ko ito hindi ko to wawalain kahit na masira siya ulit. I-display natin yung mga yan para remembrance sa pag-ayos natin dito sa area. And bumili na rin ako ng kapalit dito. So ayan na, medyo mas matibay. So problema lang wala tayong mabili na na yung may handle na. Kaya ini-improvise pa rin natin siya na gamit ang kawayan. So ayan. And sana magtagal para marami pa tayong magawa dito sa ating area. So ayun lang sa araw na to. At sana po paki-subscribe na rin po itong aming channel kung kayo po'y maligaw. And paki-like na rin po itong video para naman
tulong sa aming mga maliliit na content creator na nagsisimula, malaking bagay po yan para sa amin.